Kumusta mga kapindot? May nag-comment nga pala sa recent upload natin na video about MySQL and Python Flask. Ang sabi ni Joseph Pablo Piñol, sa SQLite ko hindi pumapasok yung JSON, yung data siguro. So nagbukas tayo ng VS Code, create ng bagong data.json para maging sample file na siyang i-ingest natin dito sa sample na ginagawa natin. No? Meron lang tayong dalawang fields, name and age, tapos nilagyan lang natin ng dalawang row. Okay? Ayan. Tapos, punta na tayo sa main.py, import natin yung SQLite and JSON kasi yun yung gagamitin natin sa project na to. Prepare na natin yung tatlong core functions natin. Create table, insert data, tapos syempre lalagay natin yung main. Okay? So dito sa create table natin ay magkikreate na tayo ng cursor natin sa loob ng try. Yung cursor ang nagsisilbing tulay natin para magamit natin or makapag-execute tayo ng mga SQL query using Python. Okay? So, naglagay na tayo ng create table if not exist dyan sa loob ng c.execute, cursor.execute at naglagay tayo ng ID na auto-increment para every time na mag-i-insert ka, merong numerical value na nag-auto-increment as identity or primary key. Tapos meron tayong name and age. Tapos naglagay tayo ng print message para alam natin kung nakapag-create ng maayos na table. At sa except naman, yung exception or yung error message, malalaman natin kung bakit hindi tayo nakapag-create ng table if ever. Dito naman sa insert data, dito naman natin ilalagay syempre yung try ulit. Tapos iaabang na natin yung except para malaman natin yung error sakaling hindi tayo nakapag-insert successfully. No? Sa loob ng try, lalagay natin ang cursor ulit para makapag-execute tayo ng query. At bawat item sa data na makukuha natin, i-execute natin yung insert. Papasa natin yung mga laman ng data dun sa item data, item age, tas item name, no? Ayan, after nating ma-execute bawat isa or bawat line, no, bawat data, commit. Tapos mag-print tayo ng message na nakapag-insert na tayo. Sa main naman, magke-create tayo or mag-establish ng connection sa SQLite tree. Tapos nilagay natin users.db as pangalan ng DB natin. Tapos, tinrigger natin yung create table. Ginamit natin yung connection. Nag-open tayo ng data.json na ginawa natin kanina at sinave natin yung mga laman na yon sa data na variable. Siyang pinasa natin sa insert underscore data para makapag-insert tayo tapos nag-close tayo ng connection. Run na natin. Makikita natin meron ng users.db. Create tayo ng check.py. Dito tayo mag-i-import ulit ng SQLite tree. Tapos, gagawa tayo ng connection. Con is equals to SQLite tree. Yun, same lang nung kanina. Ayan, para makakonect tayo sa DB natin na users.db. Tapos, gagawa tayo syempre ng cursor natin para makapag-execute tayo ng query. Tapos, gagawa tayo ng variable na results na siyang mag-handle ng mga mase-select natin dito sa i-execute nating SQL query using the cursor. Tapos magluloop tayo for item in results, print natin yung mga item na makukuha natin. So run natin yan. Pag nirun natin yan, makukuha natin yung 1, John 34, 2, Jane 30. Huge shoutout sa iyo, Joseph. Salamat sa binring up mo na question. At sa mga iba nating kapindot na merong mga tanong tungkol sa kanilang mga projects or mere curiosity, i-comment nyo lang dito sa video natin na to at susubukan natin sagutin kaagad. At kung hindi naman kayo busy, paki-like at share na rin itong video na to. Maraming salamat sa suporta ninyo, kapindot, at kita-kita sa susunod natin video. Bye-bye!